Ilang pagdinig naman po na lang o ilang pagdinig na lang nalalabi para mapagdesisyonan ng House Committee on Justice kung may probable cause ba ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya ng telepono si Earl Tobias para sa 13 sa tanghali. Earl? Greg, tama ka riyan, no? Sa April 29 kasi, target na ng House Justice Panel na mapagbotohan kung may probable cause ba ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At posibleng maisalang na rin agad sa plenaryo ang kahihinatnan ng impeachment case ng Vice, oras na magbalik sesyon ang Kamara. Greg, sa ngayon, kasado na ang clarificatory hearing ng Justice Panel sa alegasyon ng ill-gotten at unexplained wealth umano laban sa Vice Presidente. Kanina lang, hawak na natin ang kopya ng subpoena na inisyu ng Komite para sa Anti-Money Laundering Council at kay former Senator Antonio Trillanes para sa mangyayaring pagdinig bukas. Hinaharap sila para isumite ang mga dokumentong may kaugnayan sa ilang bank transactions ng Vice Presidente at ang umano'y mga dokumentong hawak ng dating Senador Trillanes na magpapatunay sa alegasyon ng di umano'y ill-gotten wealth ng Vice Presidente. Greg, sa panig naman ng Senado, nauna nang sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto na kausap niya na ang ilang senador para sa preparasyon sa imposibleng impeachment trial. Si Senator Ping Lacson din meron ng proposed schedule para sa Senate impeachment hearing. Kung sakali tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, didindi ng impeachment laban sa Vice Presidente, habang ilalaan naman ang Martes at Huwebes sa sesyon ng Senado para hindi maapektuhan ang pag-aasikaso nila ng mga nakabinbing panukala. Greg, sabi naman ni House Justice Panel Chairperson Jinky Luistro, inaasahan niyang hindi na magpurnada ulit ang impeachment trial ng Vice Presidente sakaling mapagbotohan ng buong Kamara na iakyat na ito sa Senado. It seems to us that they are ready to receive the same. Mukha kasing ang naririnig ko kay Senate President Tito Soto ay forthwith talaga. He will be acting forthwith on the transmittal of the impeachment complaint. So that's at least the what I perceive dun sa nagiging gesture ng leadership ng Senate, no, which for us is positive. Greg, kung matatandaan, nauna na rin sinabi ng Kamara na magpapatuloy silang gampanan ang kanilang mandato na iproseso ang impeachment complaint ng Vice bilang wala namang TRO na inisyu ang Korte Suprema sa kabila ng petisyon ng kampo ng Vice Presidente. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.